Hindi po tayo nagdiriwang ng kapanganakan ng ating Panginoon dahil doon sa pitsa na 25. Kahit anong araw pwede kang magdiwang ng Pasko. Sabi nga ng kanta, kahit araw-araw ay Pasko. So, immaterial yung 25. Pero kung kasanayan natin yung 25, mas mainam para sabay-sabay tayong magdiwang. Ikumpara natin ngayon doon sa pagsalubong o selebrasyon ng bagong taon. Nakabatay lang po yan sa likha ng tao. Na ang karunungan na yan ay nagmumula sa Diyos. Ay bakit masyadong partikular tayo na maraming handa pagdating ng bagong taon? Ay nakatuon lang tayo dun sa dalawang pitsa na yun ng kalendaryo, 31 at saka 1. Sino ba gumawa ng kalendaryo? Yung dati, yung Julian calendar, napalitan po yan ng Gregorian calendar na ang may likha po nito ay si Pope Gregory XIII noong 1584. So mula noon, pangdaigdigang naging batayan na po yung kalendaryong ito. So ibig sabihin, araw po yung pinagtuunan ng pansin sa selebrasyon ng bagong taon. Subalit, nakakalungkot nga dahil mas less na pagpapahalaga yung pagsilang ng Panginoon, yung ating selebrasyon, kumpara doon sa pitsa na nilikha lang ng tao yan kasi karunungan nagmumula sa Diyos. Ibinigay kay Pope Gregory XIII, nagkaroon ng opisyal na kalendaryo ang mundo at maraming mga Kristiyano, maraming Katoliko na sa numero nakatuon yung kanyang selebrasyon. Hindi doon sa okasyon na dumating sa mundong ibabaw yung Diyos na nagkatawang tao para ang lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan, ang kaligtasan.